Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre pa sa mga Pilipino working and living abroad na sumusubaybay sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po naming inihandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ang aming programa. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo at welcome po sa panibagong edisyon ng programang Housing Rights with HSAC. Makakasama niyo po kami sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang plataporma ng aming himpilan. Unang-una na po sa ating social media platform. Live na live niyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission. Maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Opo, kasi meron tayo sa Batanes hanggang sa Hulo. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa mga overseas Filipinos, working and living abroad, mapapakinggan niyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast sa mga susunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Homeowners Association o HOA. Bakit kailangan ng Homeowners Association? Ano ba ang gampanin nito at kahalagahan nito sa ating komunidad? At syempre, dahil ang Homeowners Association ay isang organisasyon at mayroong mga opisyal na inihalal o itinalaga. Tatalakayin rin natin kung ano ang mga requirements kung sakaling magkaroon ng paglabag ang isang opisyal ng isang Homeowners Association. Kung ano ang mga requirements kung sakaling magkaroon ito ng paglabag para sa pagpa-file ng mga reklamo. At sa ikalawang bahagi naman ng programa ay ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa Homeowners Association registration. Hindi ko napapahabain pa ang ating introduction at dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa, kung saan makakasama po natin si Attorney Ayin Dream D. Aplasca, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 6 ng Human Settlement Adjudication Commission. Magandang araw po Attorney Ayin, welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC. Good morning po Sir Jay. Good morning po. So, diretso na po tayo, Attorney. Diretso na po ako sa aking unang katanungan.
Tiyak marami sa ating mga kababayan ang interesadong maintindihan pa ang nature ng Homeowners Association. Pero bago muna yan ay ano po muna yung mga paalala natin sa ating mga kababayan, attorney, para sa ating or bago tayo magsimula ng ating programa? Well, unang-una po lahat, Sir Jay, on behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner, Attorney Avelino Tolentino III, and the entire Commission and Bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. Sana po ay marami silang mapulot na aral ngayong araw. And tama po kayo, ito po yung 7th episode natin. And ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan po natin ang ilan sa mahalagang policies namin at kaugnay na din po dito yung landmark cases mula sa Supreme Court. And we are hoping that these discussions ngayong araw will guide our listeners in further understanding their rights and how laws can protect them. Ngunit, nais ko din pong i-remind Opo. at idiin sa ating mga kababayan na ito po ay guide lamang or gabay lamang ang anumang pag-uusapan natin dito. Dahil lahat naman po ng kasong dinudulog po sa HSAC ay nire-resolve po ayon sa mga allegations at mga evidence na sumusuporta po nito. Kaya case-to-case basis kumbaga at magdidepende pa rin ang magiging desisyon namin based po sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig. Yun po, Sir Jay. So ayun, maraming salamat po. Sana po ay sa ating mga kababayan, ayan po ang mga paalala para sa ating program. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, attorney, na pag-uusapan po natin ay tungkol sa Homeowners Association. Maaari niyo po ba munang ipaliwanag kung ano po ang Homeowners Association? Yes po, Sir Jay. Well, ayon po sa aming 2025 HSAC Revised Rules or Procedure, itong Homeowners Association or HOA ay tumutukoy sa isang non-stock, non-profit corporation and registered po ito sa Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD or pwede din na dating registered po siya sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB. O pwede din, registered siya sa Home Insurance Guarantee Corporation na nakilala po bilang Home Guarantee Corporation or pwede din po sa Securities and Exchange Commission. Ito po ay inorganize ng mga owner or purchaser ng mga lote sa mga subdivision or pwede din po sa village at iba pang uri ng real estate property na matatagpuan po sa loob ng jurisdiction or nasa sakupan ng kanilang Homeowners Association. So, maaari din po ito actually i-organize ng mga awardee or yung mga usufructuary. Ito yung may karapatan gumamit ng isang property na pagmamay-ari ng iba or ng legal occupants or yung mga umuupo ng unit ng bahay or lote sa isang socialized economic housing or kahit yung sa mga relocation project at iba pang urban estate. So, maaari din pong bumuo ng Homeowners Association yung mga underprivileged at homeless citizens o yung mga maririta, ayon po yan sa pagtukoy ng ating batas, no, na nasa proseso po sila ng pagiging accredited awardees ng ownership rights ng ilalim ng Community Mortgage Program or pwede din po sa Land Tenure Assistance Program at iba bang katulad na programang may kinalaman po sa socialized housing project ng government po natin. So ayun, medyo malinaw po para sa ating mga kababayan kung ano yung ibig sabihin ng Homeowners Association. Pero attorney, tanong ko lang po, ano po ba ang tungkulin o gampanin nitong Homeowners Association para sa kanilang lugar? Naku, malaki po yung ginagampanan ng role ng Homeowners Association. Siyempre, dahil po nga organized po ito, sila po yung nagpapanatili ng organization ng lahat ng owners or miyembro po nila within sa isang subdivision, village, or sa isang community. So, na-mention ko na at kanina na meron po silang mga patakaran and meron din po silang mga guides kung saan ito po yung magpapanatili ng kanilang community na matiwasay, peaceful, at syempre po,
meron din po silang services like for example, protection sa kanilang mga members and meron din po silang mga benefits na binibigay. So maganda po talaga na yung isang community merong homeowners association para maging organized din po yung mga taong nandoon sa loob ng subdivision, village, or isang community. Ayun. So, attorney, dagdag ko lamang po. Nire-record po ba ang pagbuo ng isang homeowners association ng DHSUD or ng DSUD? Yes po. Well, magandang tanong yan, Sir Jay, no? Apo. Magandang talakayin pa natin. Apo. Kasi meron pong law na ito ba yung nag-govern ng Homeowners Association. Ito po yung 2024 Revised Rules and Regulations ng Republic Act number 9904 or mas kilala po yan sa Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. And yes po, dapat po na-registered po yung Homeowners Association sa DSUD. And ayon po doon sa Rule 5 Section 26 na nabanggit ko po na law, dapat may isa lang dapat na Homeowners Association na registered sa DSUD sa bawat subdivision, village, or defined community. So, maliban na lamang po kung mayroong dalawa or higit pang contiguous phases ang isang subdivision na registered or lisensyado bilang isang project. So, ibig sabihin po, kung sinabi natin contiguous phases, ay dalawa or higit pang phases ay connected po ng pinaghahatiang infrastructure at well-defined na magkatabi or common na boundary. So, sa ganitong pagkakataon po, maaari silang magtayo at mag-register ng kanilang homeowners association. And later po, no, mapag-uusapan mo natin yung kaso tungkol sa registration ng magkaibang homeowners association sa isang subdivision. Kaya mas maipapaliwanag po natin ang situation na ito. Pero i-add ko lang po na yung pag-register ng isang homeowners association, meron po itong requirement na kailangang isubmit sa DSUD. Tulad na po ng notarized articles of incorporation, bylaws, or yung mga tuntunin na pamamahala ng homeowners association. Meron din general information sheet at iba pa pong mga documents na nakalista doon sa 2024 Revised Rules and Regulations ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, better po na i-check po nila yung listahan ng requirements sa website ng DSUD. Mahalaga po ito kasi yung isang HOA upang kilalanin po silang legal na magdadala ng mga karapatan at obligations ng isang HOA, dapat registered sila. At isa pa pong advantage kasi pag registered sila is maaari po silang makinabang sa services ng DSUD and makakaroon din po sila ng legal standing para po makapaghain ng reklamo sa opisina naman po namin. So, kaya po importante na registered po sila. Ayun. So, medyo himay-himay lamang po natin, attorney. Kung nabanggit niyo po, dito, halimbawa, sa isang subdivision po kasi, di ba, sa isang subdivision, merong ilang phases na bumubuo. So, halimbawa, phase 1, phase 2, hanggang phase 5. Pwede silang per phase magkaroon sila ng homeowners association, attorney? Yes, sir. Yun po yung sinabi ko kanina kung meron silang tinatawag na contiguous phases. Ayun. So, bali merong 2 or more phases na connected po sila sa isang ginagawang infrastructure or magkatabi or common na boundary. So, sa ganito pong situation, maaari po silang mag-register ng kanilang HOA. Yung phase 1, phase 2, phase 3, ganun po. Ayun. So, hindi lang pala basta-basta ang pagbuo ng isang homeowners association, attorney. At syempre po, upang siguruhin na maayos itong pagpapatakbo ng kanilang asosasyon, dapat mayroon sila mga pinuno o opisyal. Ano po ang proseso ng mga homeowners pagdating sa paghalal ng mga pinuno nito? Yes, tama po kayo, Sir Jay. Dapat po meron silang mga officers, no? So, patakaran po ng pamahalaan na itaguyod yung karapatan ng mga homeowners natin bilang individual and bilang member din po ng Homeowners Association. And sa pamagitan po ng HOA,
ito po yung punan yung Attorney, effort ng medyo pakipihit lamang po tayo ng parang lumalabo po yung audio natin. Okay na po ba, Sir Jay? Okay, okay na po. Okay, maraming salamat. I will repeat po yung sagot ko po sa question, no? Opo, opo. Na tama po kayo, kailangan po ng officers or yung pagbuo ng homeowners association. Kasi patakaran po ng pamalaan na itaguyod ang karapatan ng mga homeowner bilang individual and member ng homeowners association. At sa pamagitan po ng mga HOA, mapunan po ang mga effort ng local government units or LGUs natin na magbigay ng mga halaga at pangunahing services sa mga mamayan. So, nakakatulong rin po yung HOA sa pagpapatupad ng mga patakaran, programa at mga ordinance ng LGUs at national government. Kaya dahil importante po yung role ng HOA, mahalaga po talaga na may mga pinuno or officers po sila. Kaya ayon po sa 2024 Revised Rules and Regulations, nag-Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, dapat sundin ng mga HOA po yung schedule na itinakda para sa regular elections ayon sa kanilang bylaws. So, dapat po ganapin yung election nila 30 days bago matapos or ma-expire ang termino ng existing board po nila. And tulad po sa binanggit ko kanina, itong registered HOA ay dapat mayroong sariling bylaws. Kasi ito po yung magsisilbing tuntunin ng pamamahala ng isang homeowners association kasama na ang pamamaraan ng kanilang pagboto or yung election ng kanilang mga officers. And tanging ang kasalukuyang nanunungkulan or yung tinatawag natin na incumbent board ayon sa records ng DSUD Regional Office, yung authorized lang po na magpatawag ng election. And yung tinatawag naman nila na election committee ng Homeowners Association, yun naman po yung magpapatakbo ng election nila. So para po sa detalyadong process at mga tuntunin, maaari po silang sumangguni doon sa 2024 Revised Rules and Regulations ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association and syempre po sa kanilang bylaws ng kanilang HOA. Pero meron kasi po may nagsasalungat or if meron pong mag-contest, no? Opo. At ito yung tuntunin ng mga HOA officers po, kagaya po ng disqualification ng mga candidates or voters or validity po ng proxy nila or iba pang katulad na alitan, pwede po silang mag-file sa kanilang election committee or ELCOM ng HOA. So, gayon din po, kung may protest naman sa election or validity ng proclamation ng mga nanalo, dapat pong i-file ito sa ELCOM ng HOA. Kung hindi po ma-resolve ang alitan sa kanila, so maaari na po silang dumulog sa aming opisina. So, ayun. So, bago muna tayo dumako dyan sa, alimbawa, sa kung sakaling dudulog yung mga complainant, kung mayroong reklamo, medyo may tanong lang po ako, attorney. Kinakailangan po ba ng mga opisyal na alam nila dapat ang kanilang mga tungkulin o ang kanilang limitasyon? Mayroon po bang isinasagawang training or seminars ang DHSUD para sa mga opisyal ng Homeowners Association? Nako, magandang tanong yan, Sir Jay. Opo. As of now po, wala akong details for that because syempre po nasa Human Settlements Adjudication kami. Apa. Pero in-encourage po natin yung mga homeowners association natin na i-check po nila yung website ni DSUD for any announcements or pwede po silang dumulog mismo sa mga regional offices ng DSUD kasi mayroon lang pong division sa DSUD for homeowners association po talaga. So mas matutulungan po sila noon sa pagbuo and sa pag-register ng kanilang HOA. Okay. So regarding po dito sa halimbawa, yung sa bylaws nung existing na mga opisyal, halimbawa nagkaroon na ng eleksyon, pwede naman nilang yung susunod ng mga opisyales ay pwedeng magkaroon ng additional doon sa mga existing bylaws na yun, attorney? Yes po, sir. Actually, yung bylaws po, sila naman yung gumagawa Apo. the Homeowners Association. So, nagkakaroon po sila ng kanilang mga meetings or general assemblies. So, depende po sa kanila kung ano po yung ilalagay po nila doon. Ayun, malinaw. So,
Dako na po tayo. Kung sakaling mag-file po sila ng anumang o ng complaint, ano po ang mga requirements para sa election complaint, Attorney Ayin? Okay. So, isa-isahin po natin, Opo. para po sa ating mga petitioner, yung mga nagrereklamo, Sir Jay, may dapat silang ihanda. So, una, kailangan po niyang gumawa ng isang verified election complaint. So, itong complaint po, maaari nilang i-download yung nasabing form, no, sa aming website, sa www.hsac.gov.ph. So, dito po nila ilalahad ng malinaw ang lahat ng detalye ng kanilang reklamo or petisyon. So, una na po yun, yung verified election complaint. Pangalawa po, dapat pong nakalagay doon sa election complaint nila na naihain po ito sa tamang oras. Ibig sabihin po na i-file yung kaso nila sa loob ng 20 days mula lang matanggap nila yung resolution ng kanilang ELICOM patungkol po sa kanilang reklamo. Or pwede naman po silang mag-file sa loob ng 20 days mula sa expiration po ng panahon na itinakda ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9904. Kung kailan dapat sana ay na-resolve yun ng ELICOM yung controversy nila. And then pangatlo po, kailangan mag-submit po sila ng tinatawag na certification against forum shopping. Kasi ito po yung nagsisilbing patunay na hindi po sila nagsampa ng parehong issue or controversy sa ibang korte or sa ibang agency, kundi sa amin lang po, si HSAC lang. And then, yung pang-apat naman, siguraduhin nilang naka-attach din yung mga documentary evidence nila. Kasi ito po yung magpapatibay and magpapatunay din ng kanilang reklamo. And ikalima po, ilakip na din po nila yung kanilang Homeowners Association Certificate of Incorporation or Registration. And yung ika-anim po, kailangan po din nila ng certification na issue ng chairperson ng ELICOM. Dapat kasi nakasaad dito na in-invite nila ang magkabilang panig para sa settlement proceedings. Pero wala pong amicable settlement o areglo. Pero meron naman pong alternative yan eh. Pag hindi sila nakasubmit, maaari po silang mag-submit ng isang affidavit as provided ng rules or procedure ng HSAC. And lastly po, syempre, kailangan po nila ng proof of payment of filing fees. And dapat po na siguraduhin din naka-attach yung resibo sa kanilang complaint. So, ito po yung mga requirements nila kung magfa-file po sila ng kaso. Ayun. So, itong mga binanggit mo, Attorney, parang ito yung mga nabanggit na to sa mga nagdaang edisyon. Kaya kung yung verified complaint, tapos meron na rin tayong sistema ng pagbabayad na modern or dahil sa digital transformation na ginagawa rin ng HSAC, 'di ba, Attorney, napapabilis na rin. Kaya Yes, minsan, opo, dito sa pagpapile nila ng complaint ay dapat sundin nila ito step by step, tama, Attorney? Yes, tama po, sir. Yun. So, ayan mga kababayan, tinalakay ni Attorney Ayin ang iba't ibang aspeto dito sa Homeowners Association at susunod naman itong tungkol sa landmark case na may kaugnayan sa Homeowners Association registration, kaya huwag kayong bibitaw. Abangan nyo po sa makalipas lamang ang ilang paalala mula sa ating himpilan. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas
makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na, sir. May protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with 8SAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at makakasama pa rin natin si Attorney Ian Dream D. Aplaska, Attorney 4 ng Regional Adjudication Commission Branch 6. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre, please like, follow, share, and subscribe na rin po para lagi po kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. O sige, kanina sa unang bahagi ng ating programa, ipinaliwanag sa atin ni Attorney Ayin kung ano ang Homeowners Association at dapat pala rehistrado ito sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD o dating rehistrado sa Housing Land Regulatory Board o HLURB. Kasama rin sa tinalakay ni Attorney Ayin yung iba't ibang hakbang sa pagpapile kaugnay sa election complaints. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Welcome pong muli, Attorney Ayin, at magandang araw po sa inyo. Good morning po ulit, Sir Jay. Yes, magandang araw po. At dahil Homeowners Association po ang sentro ng usapan natin ngayon sa ating episode, ituloy na po natin ito sa pamamagitan ng mas malalimang diskusyon. Ito namang patungkol sa isang kasong may kinalaman sa Homeowners Association Registration, ang Purok Pagkakaisa Association Incorporated at Samahan ng mga Sundalo't Sibilyan tungo sa Kaunlaran Incorporated versus AFP Officers Village Association Incorporated. Attorney Ayin, ano po ba ang nangyari sa kasong ito? Pakibahagi nyo nga po sa amin.
Okay po, Sir Jay. Bago ko po i-discuss yung landmark case po, nais ko po munang ipaalala Opo, ulit, opo. no? At i-remind po sa ating mga kababayan na guide lamang po itong pag-uusapan natin. Dahil sa nasabi ko na po earlier, yung mga kasong fina-file po sa HLAC ay ni-resolve po ayon sa allegations and evidence na sumusuporta po nito. Kaya case-to-case basis kumbaga yung mga kaso. Nakadepende po rin po ito sa magiging desisyon based sa evidence na ipinipresenta ng bawat panig. So ngayon po, tatalakayin po natin yung Purok Pagkakaisa Association Incorporated and Samahan ng mga Sundalo't Sibilyan tungo sa Kaunlaran Incorporated versus AFP Officers Village Association Incorporated. Meron po itong GR number 250737 at napagdesisyonan po ito ng Supreme Court noong March 30, 2022. So, mahalaga po ang kasang ito para sa viewers natin Opo. at listeners na members or officers na kanilang homeowners association, lalo na kung may issue sila tungkol sa registration. So, ano po ba yung nangyari sa kaso na ito? Yun. Naghahain po ng complaint yung AFP Officers Village Association Incorporated sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB. So ito pong HLURB, ito po yung agency na pinagmanahan po ng adjudicatory powers ng opisina namin or ng HSAC. So hinihiling nila na i-cancel yung registration ng Purok Pagkakaisa Association Incorporated or ito po yung PPAI and yung Samahan ng mga Sundalo't Sibilyan tungkol sa Kaunlaran Incorporated or SSDKI. So ayon po doon sa AFP Officers Village, informal settlers raw sa loob ng kanilang village itong PPAI at SSDKI. Hindi rin umano sila may tuturong na homeowners batay sa definition ng Republic Act 9904 o yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So nagkaroon po ng conflict of rights and powers sa pagitan ng mga association dahil sa registration ng PPAI at SSDKI. At sa nasabing ang kaso, sabi doon wala umanong purok pagkakaisa, sityo kaunlaran, sityo pinaglabanan at wala rin pong approved subdivision plan. So ano naman yung sagot ng ng dalawang homeowners association? So in response, sagot naman ng PPAI at SSDKI, registered ang kanilang mga organization sa Securities and Exchange Commission. At nung taong 1990, yung original members nila ay naimbitahang manirahan doon at lumipat sa Western Bicutan, Taguig City. So pinakukuan sila umano na i-award daw ng government ang mga lote sa kanila. And in addition, sabi nila na naging aktibo daw silang mga homeowners association at naniniwalang maaaring mag-coexist o parehong umiral yung kanilang mga grupo at yung AFP Officers Village. So, mas mainam rin na yung mga magkaibang organization at kanilang maggrupo dahil sabi nga nila, iba-iba daw yung kanilang economic status compare din doon sa AFP Officers Village. So, yun po yung nangyari doon sa kanilang reklamo. Ano po ang naging tugon naman ng HLURB at ng Court of Appeals dito, Attorney Ayin? So, yung sa HLURB po, yung naging desisyon ng Board of Commissioners nito, pinakancel po nila yung certificates of registration or incorporation nitong PPAI at SSDKI. Kasi ayon po sa HLURB, yung lupang tinitirhan ng mga members ng PPAI at SSDKI ay part po siya ng lupa ng pamalaan na subdivided ayon lang sa isang presidential proclamation. So, hindi naman po actually itinanggi ng dalawang grupo na sila nga ay maituturing daw na informal settlers at hindi po sila member ng armed forces na siyang karapat-dapat na beneficiary ng mga lupain ayon sa presidential proclamation. And dagdag pa po ng HRB, i-declare daw ng Department of Environment and Natural Resources or DENR na yung lupang ino-occupy ng PPAI at SSDKI
ay awarded at title sa ibang mamamayan sa ilalim ng naunang housing program na para lang po sa AFP personnel. So, nung umabot na po sila doon sa Court of Appeals, yung kaso po, sumang-ayon po sila sa naunang desisyon ng HRB na maituturing daw na homeowners ang PPAI at SSDKI. Ayun. So ano po ang naging tugon naman ng Korte Suprema dito sa kasong ito, attorney? So, ito po, mahalagang maintindihan ng mga homeowners association ang naging desisyon ng kasong ito upang po magkaroon sila ng appreciation sa kahalagaan ng registration nila. Especially po na umabot talaga ito ng Supreme Court. So, ayon po sa ating Korte Suprema, merong kapangyarihan si HLURB na mag-register ng mga homeowners association at mag-cancel din po, lalo na sa kasong tulad nito na merong dalawa or higit pang homeowners association na nakaregister sa parehong subdivision, village, community area, or isang housing project po. And according sa Supreme Court, sa naging desisyon ng Court of Appeals sa hindi qualified sa mga category ng pagiging homeowners, yung PPAI at SSTKI, yun din po, sumang-ayon doon yung Supreme Court. Nilinaw po ng Supreme Court na walang lote ang mga member nila sa loob ng AFP Officers Village kasi wala silang titulo at hindi rin sila po awardee or yung nasabi ko kanina, hindi sila usufructuary or legal occupant ng kahit anong unit, no? Ng kahit anong government socialized at economic housing. So, hindi din po daw sila makukonsider na informal settler based po doon sa definition ng batas na dapat ay beneficiary or awardee sila dapat ng isang government mortgage or land tenure program. And dagdag din ng Supreme Court na based mismo doon sa allegation ni PPAI at SSTKI, inimbitahan lamang sila na mag-relocate sa nasabing village at magbayad ng membership fee. Ngunit, wala po silang evidence na inaward talaga yung property sa kanila. So, kahit pa na magpakita yung dalawang grupo, yung PPAI at SSTKI ng resolution mula sa sangguniang panglusod ng Taguig bilang patunay na sila isang legitimate neighborhood association, hindi po ito maituturing na definitive or final na ruling ayon sa Supreme Court. Kaya naman kung nagbabalak po ang ating mga kababayang bumuo ng kanilang Homeowners Association, dapat po ito ay legal at registered sa DSUD. And yung DSUD, ito naman po yung isa sa mga functions nila, yung register ng HOA. And sinasabi ko kanina, importante na pumunta sila sa regional offices ng DSUD para po matulungan sila kung paano ma-register yung kanilang association. Ayun. So napakahalaga talaga, attorney, na dapat ay rehistrado sa DSUD itong mga homeowners association. Ano po? Yes po, Sir Jay. Tama po kayo dyan. May mga, or sa inyo po ba, sa HSAC, marami po bang mga ganitong kaso na inyong nare-resolve sa inyong opisina, attorney? Yes po, Sir Jay. Iba-iba naman kasi yung kaso na fina-file sa amin, no? Dalawa po kasi yan eh. Real Estate Management and yung Homeowners Association. At ito po yung diniscuss natin na kaso, isa po talaga to sa mga kasong idinudulog sa aming opisina. So, pag meron po silang problema na kagaya po niyan, yun nga, pumunta sila ng DSUD or kung magpa-file sila ng case, sa amin na po sila dumiretso. Ayun. At sigurado naman po ay nakaalalay ang HSAC para sa ating mga complainant, attorney. Yes po, sir. Kasi kami po sa HSAC, hindi po kami nagbibigay ng legal advice. Pero nagbibigay po kami ng legal assistance. Ibig sabihin po niyan, kung gusto nilang mag-file ng case, nandito po kami mag-assist kung paano po mag-file ng case, ano po yung mga requirements nila, and yung proseso. Ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Ayin.
Ay may maidagdag ko lamang po pala tungkol dun sa nauna nating bahagi kaninang talakayan, attorney. Ito bang pagbuo ng Homeowners Association ay para lang talaga dito sa mga subdivision? Hindi ito yung mga kasali sa mga barangay sanayon, ano, attorney? Depende po yan, sir, no? Kasi meron tayong requirements at tinitingnan sa isang homeowners association. Kaya sinasabi ko nga, importante na pupunta sila sa DSUD kasi doon po nila malalaman kung yung grupo ba nila kailangan nilang mag-register or hindi po. Hindi naman po kasi ito covered lang po sa isang urban na area. Pwede Opo. din po ito sa rural area. Ayun. Regardless po kung saan po sila located actually. Doon naman po sa mga opisyal ng Homeowners Association, di po ba, attorney, parang yung mga nagkakaroon, sa aking pagkakaintindihan, yung mga opisyal ay nagkakaroon parang koleksyon doon sa subdivision na nasasakupan nila ng monthly dues para pang-maintain sa kanilang subdivisions, tama? Yes po, sir. Tama po yan. Meron po silang tinatawag na association dues. Okay. Tapos, may mga ano ko lang, pwede ba nilang gamitin yung pondo na yon sa iba nilang mga agenda? Kasi parang dati may nabanggit sa akin or narinig ko na nagamit yung pondo ng Homeowners Association sa ganitong project na hindi naman related. Pwede ba, halimbawa, pwede magreklamo yung ibang mga miyembro patungkol doon? Yung association dues po, from the term itself na association, dapat po yung pinagagastusan nila redundant po sa benefit ng association or ng association members. So whatever po na ginagastusan ng association, basta po for the benefit po ng isang asosasyon at na-meetingan po nila yon, walang problema po yun. Pero pag sa ibang bagay na, well, depende po yun kung ano yung nakalagay sa kanilang bylaws. So if outside na po sa panag-usapan nila, then pwede po yung magreklamo yung mga miyembro po either sa DSUD or pwede na po silang pumunta sa aming opisina sa HSAC. Ayun. Basta kung magagastos man nila related doon sa kanilang mga napagkasunduan, syempre dapat may mga kalakip itong mga dokumento na kinakailangan na liquidation report, kumbaga kung sa mga government agencies kailangan ng liquidation report na dapat nagtatali. Yes, sir. At bago natin tuluyang bitawan si attorney, kung mayroon pong mga katanungan ng ating mga tagapakinig, paano po kayo pwedeng i-contact attorney Ayin? So kung meron pong tanong sila tungkol sa election complaint or kung sakaling may nais po silang i-clarify tungkol po sa kasong kinalaman sa Homeowners Association, maaari po sila mag-contact sa aming cellphone number. So yung cellphone number po namin ay 0917-837-5380 or pwede po sila mag-email din sa info@hsac.gov.ph. So yan po ay info@hsac.gov.ph. And pwede din po nilang bisitahin yung aming Facebook page, yung @hsacph o yung website namin na hsac.gov.ph. So nariyan din po yung directory ng central office namin at yung regional adjudication branches kasi syempre yung HSAC po, meron kaming regional offices kumbaga sa lahat naman po na region. Opo. So pwede po silang bumisita sa aming opisina. And paalala ko din po, no, na dahil po kami ay isang quasi-judicial agency, parang korte na rin po kami. So, hindi po kami maaaring magbigay ng legal na payo or opinion. Ito po ay para hindi namin mapangunahan ang naghahatol ng aming adjudicators na mayroong authority na maghatol sa isang kaso. Ngunit, kung may tanong po kayo tungkol sa aming proseso, so maaari nyo po kaming i-contact dun sa number and email na sinabi ko po kanina. Ayun. At sa pamamagitan niyan, dito na po natin tinatapos ang talakayan natin kay Attorney Ayin Dream D. Aplaska, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 6 ng Human Settlement Adjudication Commission.
Maraming salamat po Attorney Ayin sa pagsama sa ating programa. Mabuhay po kayo at patuloy magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, sir. Ayun, maraming salamat po Attorney. So ayun, sana mga kababayan ay marami po kayong natutunan sa mga tinalakay ni Attorney Ayin dito sa ating programa. Kung saan tinalakay sa unang bahagi yung tungkol sa Homeowners Association, kung ano-ano yung mga dapat nating malaman sa nature ng Homeowners Association. Kung syempre dahil isa nga itong samahan, isang asosasyon, dapat merong mga opisyal at kinakailangan syempre yung mga opisyalis natin sa Homeowners Association ay may alam. Hindi yung naupo lang tayo sa pwesto o ay halal tapos pag nandun na hindi po natin alam kung ano yung ating mga gagawin. Kaya dapat ay kapag naihalal tayo, aralin din po kung ano yung mga dapat ninyong gawin sa inyong nasasakupan, kung ano po yung inyong responsibilidad na talagang pagbibigay serbisyo sa mga nasasakupan ninyo sa inyong komunidad. At sa ikalawang bahagi naman po, sana may natutunan kayo dun sa kaso na diniscuss ni Attorney Ayin tungkol dun sa homeowners registration. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with 8SAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control si Mr. Milo Junela. Sa ating Wirecast Operator si Mr. Hiro Lucero. At sa ating live stream operator at katuwang mula sa production team si Mr. Win Peñano. At syempre, yung mga katuwang naman natin mula sa 8SAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at si Mr. George Sinsuat. Pasalamatan na rin po natin ang mga commissioner ng Human Settlement Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Abilino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alyanige at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po sa susunod na episode ng ating programa. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay sa programa. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po, kabayan. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with 8SAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8SAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8SAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8SAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.